How much na sir ang earnings mo kada buwan? Sir, sa earnings ko, sabihin mo nag-range ka na lang sir ng 3K a day. 3,000 per day, multiply mo sa 30 days or 31 days kada buwan. Neto na ba yun, sir? Net na yun. Neto na yun. Oh, just to give you the computation, 90,000 per month. Sir. Dati kasi yan, halos puro kawayan. Ngayon, Sementado na, sementado na. may bakal na, Bakal na. katas lahat Tatas ng azola. Sa azola, sir. Kaya mas pinaparami ko yung azola dahil, ayan, kaya niyang sustentuhan kahit na libo yung magiging alaga mo, na ang ginagastos mo ay napakaliit lang. Kokonti lang. Kokonti lang. Nagtrabaho muna ako sa as factory worker, pero hinahanap-hanap kasi ng katawan ko yung farm. Talaga? Kumbaga, napapanaginipan ko siya na bumalik ka na lang sa farm. Ang asolay sa akin is isang parang miracle na kapag kinuha mo ngayon, bukas ng gabi, babalik siya. Yun yung kagandahan sa asola. Nakaka-harvest ako dito, sir, ng 50 kilos every day. 25 sa morning, Okay. 25 sa hapon. Kasi Ang sabi ko, galing! more asola pond, more harvest, more kita, less gastos. Mas okay sa farm kasi nasa farming ang pera. Wow, gusto natin yun ha. Nasa farming ang pera. Parang may pera sa farming. Oo, sir. Tama yan, sir. Basta masipag ka lang, matyaga ka, nasa agrikultura ang pera. What's up, ka-video? Art Sinubago here and welcome to another episode of A Video Stories. What's up mga ka-video? Kamusta po kayo? For today's video, nandito tayo ngayon sa Barangay Banitan, sa bayan po ng Gimba, sa lalawigan ng Nueva Ecija, na kung saan ating bibisitahin ang isang azola farm. Ating alamin ang diskarte, paraan ng kanilang pag-aalaga at kung paano kikita sa ganitong klase ng negosyo. At the same time, kikilalanin natin ang may-ari dito. Let's go! Hello, sir! Hello, sir. Good afternoon! Good afternoon. Ay, hello, sir! Kumusta po? Okay lang, sir. Ayan. Finally, sir, thank you for having me. Ayan. Bagong lahat, sir, magpakilala po muna tayo sa lahat ng ating mga ka-video. Mga kabidyo, ka-farming, ako nga pala si Alvin Villamar, taga Barangay Banitan, Purok 3, Gimba, Nueva Ecija. Ang aking introduce sa inyo, ang aking farm, ito, nag-umpisa sa lahat sa asola. Wow! More on, sir, nag-start ako 2021. Then kasi dati, bata pa lang ako, nag-aalaga na ako ng mga livestock. Then sabi ko, napakamahal ng commercial feeds at nauubos ako, nasasagad ako yung pera ko. Parang sabi ko, hindi ko kayang sustentuhan yung mga alaga ko ng manggagaling sa commercial feeds. Okay. Then after that, trabaho muna ako sa as factory worker. Then sa factory worker, after nun, mga 12 years ako doon. Pero hinahanap-hanap kasi ng katawan ko yung farm. Talaga? Kumbaga, napapanaginipan ko siya na bumalik ka na lang sa farm. Then sabi ko, pag bumalik ako sa farm, gusto ko makapaghanap ako ng isang magandang alternative foods para gusto ko kasi malaki yung kita pero maliit yung gastos. Yun. Then, yun na, ang una kong research, doon na pumasok si asola. Sir, nabanggit ninyo, dati kayong factory worker. Saan yan, sir? Dito sa Pilipinas or sa abroad? Philippines lang, sir. Bali, Okay. 12 years? 12 years, sir. Pero talagang sabi nga ng tiyuhin ko noon na mas okay sa farm kasi nasa farming ang pera. Wow, gusto natin yun ha. Nasa farming ang pera. Parang may pera sa farming. Oo, sir. Tama yan, sir. Basta masipag ka lang, matyaga ka, nasa agrikultura ang pera. Sa farm po ninyo, nakikita ko, ang daming azola. Yes, sir. Okay. Sir, ba't nyo naisipan na ito yung parang tutukan ninyo? Ito yung parang bigyan nyo ng space dito sa inyong farm? Yun nga, sir. Sinabi ko na sobrang taas ng commercial feeds. Okay. Unang-una, yun yung naging dahilan. Kaya mas pinaparami ko yung asola dahil, ayan, kaya niyang sustentuhan kahit na libo yung magiging alaga mo. Then, maganda yung magiging pasok niya. Unang-una, may bebenta mo yung alaga mo ng magandang presyo na ang ginagastos mo
ay napakaliit lang. Kokonti lang. Kokonti lang. Ayun. Oo, yun. Sir, para sa kalaman ng ating mga ka-video ha, binabanggit mong azola. Ano ba yung azola, sir? Ang asola is uri siya ng fern or halamang tubig na napakabilis dumami. Ang asola sa akin is isang parang miracle na kapag kinuha mo ngayon, bukas ng gabi, babalik siya. Yun yung kagandahan sa asola. At saka zero maintenance siya, kakayaan mo na siya sa tubig, kusa na siyang dadami, wala ka nang gagawin. Yun lang. Then, sa pag-harvest, sa pagpapakain ng alaga, wala ka namang ibang gagawin eh. Haharvestin mo siya, pwede mo na siyang direct na ipakain. Yes, Yun yung kagandahan sa asola. Unlimited siya. At yun nga, yung asola sa akin, parang talagang dyan ako bumangon, sir, sa asola. Talaga? Oo, sir. Halos lahat nga ng nakikita mo dito sa farm ko, sir, dyan umiikot. Katas ng katas, azola. oo, sir. Hanggang sa lahat ng materyales. Galing. Dyan nang galing, sir. Gano'n ba kalaki itong farm mo? At property nyo na ito, Oo, sir? sir, akin na to, sir. Ano to? Nabili nyo, sir? Ay, hindi, or bali, sa pamilya? Sa pamilya, sir. Mana lang, Okay. parang gano'n. Tapos mga ilang hektarya to, sir? Etong sa akin, sir, bigay sa akin ng tatay ko kasi pinaghati-hati kami. 7,000 square meter lang yung binigay sa akin. Malaki na rin, Oo, no? yun, oo, sir. Kulang-kulang isang hektarya na rin yun. Yan, sir, yung doon sa may mga... Yero. Oo, hindi, doon, sir, sa mga puno na yun. Ayun! May, Oo, may sir. palayan, Meron ako- oo, sir, may meron palayan ka akong- pa doon. Hindi, sir, yun nandun, earth pond na yun. Doon kami nagpipiknik. Pailan. May time ka pa mag-picnic, ha? Sa ngayon, sir, medyo ano na, kasi tinututukan na natin dito sa farm natin. Yes, Mas sir. malapit. Sir, itong azola, no, syempre, hindi naman basta-basta, di ba? Saan nagmula yung unang azola mo? Yan, sir, magandang tanong yan, sir, dahil yan, sir, napakaganda ng history para sa akin yan. Kasi pagbalik ko dito, galing trabaho ko or pag-resign ko, sir, kung saan ako naghanap niyan, halos inikot ko tong bayan namin, makakita lang yan. Umorder ako sa online shop. Pagdating sa akin, bulok na, sir. Parang hindi siya okay. That time, paggising ko, yung kaibigan ko na taga dito lang sa amin, nag-post siya. Sabi niya, mga ka-mushroom, magpakain tayo ng asola. Actually, sir, pagkagigising ko lang noon, napabangon ako, sabi ko, dito lang pala meron. Ayun, sir, tabing bahay lang namin dyan. Kapit-bahay lang. Kapit-bahay lang. Ngayon, sabi sa akin, sabi ko, tumawag agad sa kanya, pre, ako, pabili ako ng asola. Hindi, kumuha ka na lang dito. Okay. Tapos sabi, punta ako doon, binigyan niya ako ng isang tub or isang plastic. Doon na nag-umpisa yun, sir. Nag-start ako sa isang maliit na planggana. 1 to 2 days, napuno na. Tapos, sabi ko, bakit hindi ko subukan palakihin? Bakit di ko ilagay sa mas malaki? Okay. Tapos tinry ko muna, kinakain ba talaga ito ng hayop? Binigay ko sa 3 alaga ko lang na bibe sa isang manok. Okay. Nagustuhan nila. Tapos bakit hindi ko palawakin? Yung sir, tinayo ko na yung asola pan number 1 ko, yung nando sa may mangga. Yun yung kauna-unahan Isa mo. yung kauna-unahan. So parang lang ata yan, ilang square meters Oo, lang maliit lang, yan. sir, maliit Maliit lang. lang. And then, Then sir, yun after nun, biglang dumadami na rin yung alaga ko. Tapos nagkukulang na yung asola ko. Sabi ko, bakit hindi ko ulit i-extend? Tapos Okay. tinayo ko na si asola pan number 2. number 2. Parang ito, mas malaki na to, sir. No? May suka to, sir, na 36 by 22 feet. Okay, Ayan. 36 by 22. Nakaka-harvest ako dito, sir, ng 50 kilos every day. Wow. Dito lang, sir, sa pan na to. Sa second pan mo, Sa second pan ko. 50 kilos Oh, every day. sir. 25 sa morning, Okay. 25 sa hapon. Then kinabukasan yun, sir, babalik na yun. Ganun kagaling, sir, yung asola. So, araw-araw ka, sir, nakakapag-harvest ka ng 50 kilos, sir. Dito 50 kilos? sa pan ko lang na ito. sa second pan pa lang. Sa second pan pa lang. Kasi ng mga ka-video, pansin natin, this is their second pan or his second pan. Pero mayroon pang mga maliliit dyan sa ano natin. Ngayon, sir, dun sa 50 na yon, na 50 kilos na na-harvest mo, pinapakain mo lahat sa mga alaga mo? Yun nga, sir, yung sa number 2 ko, pinapakain ko lahat yun. Kaya lang, minsan kinukulang ako sa dami ng order sa akin. Siyempre, lahat nabibigyan ko. Then, yun na nga, pumasok na naman. Sabi ko, bakit hindi ko ulit i-extend sa number 3, sa number 4, number 5, number 6, 9, 7, number 8. Ayun, sir, oo. Kasi Ang sabi galing! ko, more asola pan, more harvest, more kita, less gastos. So, ibig sabihin, sir, you already established 8 ponds.
Di ba? Hindi na Oo, mga azola mo, dun mo na kinukuha yung pangkain ng mga alaga mo. Yes, sir. Doon Sir, just to scale up lang, no? Ilan ba ang alaga mo ditong bibe, mga gansa, at kung ano-ano pa? Sir, umaabot siya ng 600. Sa Peking duck lang, sir, meron tayong 200. Okay. Sa pabo, meron tayong 20. Dito sa mga ducklings natin, sa mga Muscovy. Diyan, sir, umabot ng hundreds na dyan. Sa mga gansa natin. At saka ito, sir, yung mga kambing natin, malalakas kumain ng asola yan, sir. Kumakain din Oo, sila? Sir, napakalakas kumain ng asola niyan. Oo. Lalo na, sir, ito nga, sir, dumating na yung time na marami na tayong nabigyan, natulungan na mga farming, napuhay na nila yung mga asola nila. At medyo humina na rin yung pagbenta natin ng fresh na asola para mabuhay nila. Ngayon, sir, inaral ko na yung second option ko. Bakit hindi ko naman siya gawing feeds? Feeds. Oo, sir. Ito na ba yun? Ayan na yun, sir. Sinasabi mo? Ayan na yung feeds. Ayan na yung pellet. Out of azola, plus... Asola. Plus, rice bran. Basta, sir, yung mga secret ingredients ko na. Na nakikita mo lang din, sir, dito sa paligid. More on, inaral ko yan, sir. 1 month, nag-field ako dyan. Pero hindi ako sumuko, sir. Sinubukan ko lahat-lahat. Para sabi ko, bakit titigilan ko? Parang nandun na ako sa dulo. Kasi tinry ko, sir, bumili ako ng commercial feeds. Nag-alaga ako ng dalawang, kung parang Muscovy, sir, na maliliit. Yes. Tinesting ko kung lalaki ba dun sa gagawin kong feeds or dun sa commercial. Pinag-match Yes. ko sila. Bali mga 1 month, sir, parang hindi lumalaki yung pinapakain ko ng feeds kasi hindi pa nag-ano yung formula ko eh. Pero that time nung sabi ko, bakit last time sabi ko, ito pa last pa. Pero hindi lang last, basta tuloy-tuloy lang. Yun nga, na-perfect ko din yung formula hanggat sa inano ko na sa DA, pinaanohan na natin kung approve ba. Pina-register Oo, mo sir. or pina-check mo sa Pina-check DA? ko, sir, tapos pina-register natin. Hanggang, sir, ayan, nagpuproduce tayo ng organic feeds pellet sa Okay. mga ka-farming. Sir, para ano lang, para magkaroon lang tayo ng idea, no? Kapag hindi ka gumagamit ng ganito, kumbaga kung hindi mo hinahaluan ng azola at saka itong mga organic feeds mo, how much ang production cost mo sa mga alaga mo? Siguro, Sa estimate kung, mo lang. kung sa commercial feed, sir, ang gagamitin ko, baka, sir, yung bulsa ko, sir, ngayon butas na. O, sir, baka stress na ako. May ano ka dyan? May gauge ka? May paano natin malalaman kung magkano? Sa Sir, estimate mo, sa isang buwan? Sa estimate ko, sir, siguro kulang 30,000 o ganun. Kung, Kada buwan? O kada buwan, sir. Kasi napakalalakas kumain, lalo Yes. yung Peking duck, Opo. gansa, pabo. Lahat, sir, ng mga ganyang klaseng alaga. Yes, Inaral sir. ko yan kung ilan yung kinakain nila at kung ilan yung gagastusin mo. So basically, sir, 30,000 kung yung commercial feeds ang commercial gagamitin feeds, mo. sir. Ngayon, sir, na gumagamit ka ng sarili mong formulated, at the same time, organic na feeds, how much na lang yung parang pinaka-farm inputs mo kada buwan? Sir, malaki na yung 7,000. Talaga? Oo, sir, malaki na yung 7,000. Ang laki ng natitipid ng mga napakalaki. ka-video. Out of 30,000, ngayon, 7,000 na lang. sir, oo. So halos yung 23,000 sana na gastos pa, kita mo na Kita ko yun. na. Imagine guys, kumbaga sa farming kasi parang we can say diskarte. O, diskarte, sir. Kung marunong kang dumiskarte at alam mo yung ginagawa mo, unang-una importante, sir, dapat gusto mo yung ginagawa mo, masaya ka dun sa ginagawa mo. Saka importante, huwag mo hahaluan ng kahit na anong mali. Kalokohan. Kalokohan, sir. Kasi sabi nga nila, pag gumawa ka ng mali, mali din yung balik sa'yo. Pero pag gumawa ka ng tama at mali yung bumalik sa'yo, isa lang ibig sabihin, sir, pagsubok yun. Ay, Ayun, gusto sir. ko yun ah. Pagsubok yun, sir, na hanggat kung kailan ka magiging matatag, hanggat makuha mo yung goal mo. Ayos yun ah. Pag binigay mo ng mali, tapos ang balik, mali talaga. Mali talaga. Pero kapag tama yung binigay mo at mali yung bumalik, pagsubok yun. Challenge. Challenge yun, sir. Sir, speaking of challenge, may mga challenges encountered ka ba dito sa iyong Marami, farm? sir. Marami. Tulad ng mga immortality, hindi naman natin may iwasan yan dati. Okay. Nung hindi pa natin naaaral, number 1 yan, yung mga tamang procedure sa pag-aalaga. Then yung nagbebenta ka ng walang listahan, Walang record. walang record, dapat importante may record ka. Importante ba yun, sir? Ano yung kahalagaan nun? Kung gagamitin mo is commercial feeds or yung mga nabibili,
kailangan mo talaga yung listahan. Okay. Kasi doon pumapasok kung kumikita ka ba o nagpapagod ka lang. Parang monitoring. Oo sir, monitoring. Sa akin naman sir, mo-monitor ko lang kasi sabi ko nga 7,000 lang naman ang nagagastos ko. Naglilista ako pero sa ngayon kasi may pumapasok at pumapasok. Ayun, ang maganda. Ayun ang kagandahan. Kasi araw-araw, kahit nakahiga ka, meron tatawag sa'yo at pa-reserve na, sir, pengi akong ganito. Pengi akong ganito. Seminar mo ako, sir. Sir, to inspire yung mga kababayan natin, no? So di naman tayo kailangan magyabang. Pero just to inspire, no? It's in a positive note. Ngayon, sir, na dati factory worker ka. Ngayon, full-time Full-time. farmer ka using Azola and organic materials na mayroon ka dito. How much na, sir, ang earnings mo kada buwan? Sir, sa earnings ko, sabihin mo nag-range ka na lang, sir, ng 3K a day. Okay. Then, pag inano mo na yung sir sa ikaw lang, sir, mag-compute doon. Ganun na lang yan, sir. Guys, maliwanag yun, ha? 3,000 every day, per day. Per day. Every day yun, ha? Every Walang day, palya. sir. Walang palya, sir. Sige. Minsan, sir, sa Azola lang din pa lang yun. Azola pa lang yun. Azola pa lang yun, sir. Iba pa yung mga alaga natin. Pero sa ngayon, nalaman na ng mga farmers natin. Hindi, huwag kayong pupunta dito, huwag kayong mangungutang, ha? Nakakaroon na ng idea na, Pero kung sa totoo lang, sir, kung aaralin mo talaga yung farm, nandito talaga yung pera, sir. Kahit nasabihin nating maraming kurap sa Pinas, andito lang, sir. Diyos ko, Nandito lang. masalimuot na usapin yan. Sobra, sir. Oo. Pero kung mabubuhay ka lang, yun nga, sir, tulad ng sabi ko, kung dapat masaya ka sa ginagawa mo, gusto mo yung ginagawa mo, siyempre, lagi kang hihingi ng gabay sa taas. Correct. Na sana mapagtagumpayan mo lahat ng plano mo sa kayong pangarap mo. Yes. Yun naman na yung pinaka-importante, sir, sa Ganda lahat. nun, no? Maliwanag yung maliwanag, ha, mga ka-video, ha? 3,000 per day, multiply mo sa 30 days or 31 days kada buwan, you do the math, mga ka-video. Kaya nga, sir. More or less. Neto na ba yun, sir? Net na yun. Neto na yun. Just to give you the computation, 90,000 per Oo, month. sir. Kita mo, sir, yung dati kasi yan, halos puro kawayan. Ngayon, Sementado na, sementado na. may bakal na, Bakal na. katas, lahat Katas ng na. Azola. Sa Azola, sir. Diyan umiikot, sir, lahat ng nakikita mo dito. Sa Azola. Galing! Nice! No? Sir, naiintriga ako dito sa organic feeds mo. Pwede ba nating masilip yung raw materials na gamit mo? Kasi nakita ko yung catfish kanina, may gumalaw. Oo, meron catfish yan. So, may catfish ka Meron dito. lahat, sir, ng Azola Panto may catfish yan. So, yun ang sekreto. Yun ang sekreto, sir. Lahat yan may catfish yan. Hindi mawawala yun. So, malamang eventually, ikaw na yung magiging pinaka-largest, biggest producer ng Azola. Yes, sir. Sa Pilipinas. Yun ang target natin, sir. Kung palarin man tayo.